Sabi mga kababayan dito ni Maudigs tungkol sa 20 pesos per kilo na sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto sana niya na maibaba sa ganong level ang presyo ng bigas. Sabi ni Maudigs, nangangarap ka lang anya ng gising. Ito pa. Umatake na naman po si Maudigs. Bumanat na naman po. 20 pesos per kilo rice is daydreaming, sabi po ni Maudigs. But before ko na ibigay sa inyo yung kwento mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para may pambili man lang tayo ng bigas. Nang sabi ni Maudigs, daydreaming lang anya si Bongbong. Di ano anya Mr. Maravillas yung magiging reaction mo sa sinasabing yan ni Maudigs? Ang totoo pong daydreaming, siya po, noong kanyang panahon na siya yung Pangulo, nag-daydream lang po siya nang sabihin niya mga kababayan na yung droga tatapusin niya ng 6 months. O di ba? Yun ang talagang probado. Probado na kasi tapos na po yung kanyang turno. Di ba? Hindi man po natapos yung problema sa droga. Kaya nga po, mga kababayan, binago ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung strategy. Di ba? At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang timetable para sa paglaban sa droga po. Kasi po, hindi siya nangarap ng gising. Di ba? Pero yung mga kaalyado, mga kababayan ni Maudigs, ayun, nag-attempt pa na pabalikin sa poder. Gustong gawing consultant ay drug czar. Gustong gawing drug czar si Digong para daw makatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nung siya pa nga po yung Pangulo, hindi niya natapos. Ngayon pa, sabi nga natin mga kababayan, na hindi na siya Pangulo at gawing drug czar. Drug czar na siya noon. Araw-araw nga po, kahit saan siya pumunta, kahit yung okasyon mga kababayan, iba man, halimbawa, mga inauguration ng mga projects ng DPWH, ang topic niya, drugs. Wala sa topic, wala sa okasyon mga kababayan. Igano na lang yung bukang bibig mga kababayan noon ni Maudigs, pero natapos niya, hindi. Yon ang totoong daydreaming mga kababayan. Pero ito pong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga niya mga kababayan, this is my aspiration for the Filipino people. Paraan niya guminhawa. Di ba? Hindi niya sinabi during the campaign na pag-upo, mga kababayan, yun na yung mangyayari. Kaya lang, ayon, yung mga critics niya, yung mga dilawan, they are putting words into the mouth of the president na ito yung campaign promise na. Aspirasyon lang. Ito yung kanyang aspirations. Na sanaan niya, maibaba man lang natin sa 20 pesos. Pero marami anya tayo na dapat gawin. 1 year pa man lang po, mga kababayan. At yung bigas sa mga kadiwa centers po,
naibaba na ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 25 pesos. At least sa mga kadiwa centers muna. Malapit na po sa 20 pesos. Ngayon, nagpa-price selling siya, mga kababayan. Kasi nga po, itong mga Filipino-Chinese businessmen na barkada ni... Di ba? Ito yung ayaw tumigil po sa pagmamanipula. Sila yung may control ng presyo ng bigas. Sila yung involved sa kartel. Kaya nga po, ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ipinag-utos niya yung pagsalakay sa mga bodega. At yun, na-discover mga kababayan yung napakaraming mga nakaimbak na bigas. Talagang hinohoard po nila. You see? Pero sabi ni Maudigs dito, pegging the price of rice at 20 pesos per kilo is daydreaming. Given the law of supply and demand in the world market, former President Rodrigo Duterte said yesterday. Duterte said that retail prices anya of rice could even reach as high as 90 pesos per kilo. What? Ngayon po, yung 90 pesos per kilong sinasabi po ninyo, mayroon na talaga po na 90 pesos per kilo. Yung sinasabi natin po, ito yung mga brown rice. Yan man talaga yung presyo niyan. Pero yung dapat regular milled rice, saka well-milled rice, dapat maibaba po. Kaya nag-price cap yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos may nananabutay na naman po. Naglagay sila ng well-milled rice, tapos regular milled rice, 41.45. Pero yung kulay po, dilaw na po. Alang yan talaga yung mga mandaraya. Pag-check po ninyo, nakita natin po, baka yung mga nabubulok na po na mga bigas, yun ang prenisyon nila na 41 pesos. Well-milled rice anya ito. Para isabotahe yung programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito sa balita, Filipinos should accept the fact that there is no way for the price of rice to go down to 20 pesos per kilo, which is too low and not realistic considering the present market situation. Sabi mga kababayan ni Maudigs. Sabi niya, the prices anya of fertilizers and other farm implements are going up. By our standard, 20 pesos is masyadong mababa yan. Too low. And rice-producing countries have also limited the volume of rice they could export as they also do not have enough land to plant rice on. It is development from forestal to agriculture then to commercial, sabi po ni Duterte. Commercial kasi sa previous administration po ninyo, inayaan ninyo na i-convert yung mga agricultural land sa commercial. Barkada kasi ninyo po si Bilyar. Ginawang mga subdivision yung mga agricultural lands. Pati nga yung karagatan. Yung Manila Bay, kailan yan? Kailan yan ni-reclaim? Front lang pala yung pagpalinis. Tuwang-tuwa yung mga Filipino. Nilinis na niya yung ng DNR. Yung Manila Bay na dating grabing nakatambak na basura, tuwang-tuwa yung mga tao. Ginawan mga kababayan na ginawang Dolomite Beach. Iyan na yan ngayon. Yun pala, yung intention po, i-approve yung reclamation po, mga kababayan, to make over yung mga Chinese businessmen, mga Chinese contractors. Diba? Buti na lang, yung nanalo pong Pangulo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ayun, pinay-stop. Suspendido niya
Hindi po pwede yung ganyan. Pati yung area kung saan pwedeng mangisda, yung mga kababayan natin, ginawang commercial po, nireclaim, tinambakan na ngayon po. O saan pa? Mangingisda po. Ginawang subdivision. Commercial. O tama yung sinabi po ninyo. Kasi inalaw ninyo. Hindi man lang ninyo inisip paano na yung ating mga maliliit na mangingisda. Yung mga magsasaka. So nabawasan. Yung mga pagkukunan natin ng pagkain. Tapos iinsultuin pa ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nangangarap na maibaba yung presyo ng pagkain ng bigas sa 20 pesos per kilo. Sasabihin ninyo, nangangarap ng gising. What? Buti nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nangangarap. Ano yung ginawa ninyo? Isinobo ninyo yung ating bansa sa mga Chinese. Yun ba yung pangarap ninyo para sa mga mamamayang Pilipino? Tapos sasabihin ninyo yung UNCLOS, wala man silbi, piece of paper lang. Gawin na ninyo kami anyang province ng China. What? You see? Gaya po mga kababayan, mag-ingat po kayo sa partido ni Maudigs, yung CCP Laban. What? O di ba? Magti 2025 na. Mag-isip-isip po tayo. Ay, PDP pala. CCP pala. Sorry, kamali na naman po ako. CCP pala. Chinese Communist Party yon. China Communist Party. CCP. PDP pala po, hindi man CCP. Sabi dito ni Maudigs, the government should be ready to lose at least 3 billion for it to buy rice at a higher price and sell to the people at a lower price to prevent a possible revolution resulting from the food crisis. Kita ninyo, nanggagatong siya ng revolusyon. So nagpo-propaganda siya, mga kababayan, laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Gusto niyang gatungan yung discontentment ng mga tao dahil po sa mataas na presyo ng pagkain ng bigas at yung promise niya na 20 pesos. Actually, hindi man po siya promise. Aspirasyon. Aspiration is different from promise. Na pag hindi natupad, aalsa yung mga tao. Naintindihan yun po ng mga mamamayang Filipino. Kaya nga napakataas ng support niya. Malayong-malayo yung support ng mga mamamayang Filipino kaysa sa inyo. Hindi nga kayo nangalati. Kahit nga hindi kayo nangampanya, kinontra ninyo. Yung siniraan pa ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dinawag ninyong weak leader at kung ano-ano pa. Pero nakakuha ng 31 million plus na boto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sumakay si Inday, yung anak po ninyo, para manalo. Kasi pag hindi lumaban, halimbawa sa pagkapangulo, talo si Inday. Yung mga DDS lang po, yung excess ni Inday na boto kay President Bongbong Marcos, kaya 32 million votes siya, yun man lang po yung DDS. Kasi yung mga Marcos loyalists, bumoto solido sa unit team. Basta yun ni Inday. Subukan niyang umiwalay. Kaya hanggang ngayon, hindi umiwalay si Inday. Nag-attempt sana siya. Di ba? Yung tambalos-los issue. Nagalit yung mga mamamayang Filipino. O yun. Ngayon, nakipagkasundo kay Martin. Para mga kababayan, di questionin yung confidential fund. Huwag kami Maudigs. Tapos ngayon, bibira na naman po kayo.
Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.